Isang gabing maalinsangan, nagkakape sa labas ng bahay si Allison habang mahimbing na natutulog na si Argus. Nitong mga nakaraang araw, panay ang dalaw ni Anthony sa kanila. Minsan nga, halos hating gabi na akong umalis. Siguro, kung maluwag lamang ang silid nilang mag-ina, mawiwili itong doon na magpalipas ng magdamag. Salamat sa mga gamit na pinamili ni Anthony. Naging komportable na ang anak nila at naging lalong mahimbing na akong matulog. Naging kapuna-puna rin ang pagtindi ng pagiging maalalahanin at malambing ni Anthony magmula nang may mangyari sa kanila. Kaya kung tutuusin, natatakot man sa magiging kapalaran sa pag-ibig, ay pinanghahawakan na lamang ni Ali ang mga pangako ni Anthony. Sabi nga ng dalaga sa sarili, kung sakali man na hindi sila mauwi sa mabuting kalagayan ni Anthony, ay masaya pa rin siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na maiparamdam kay Anthony ang pagmamahal niya bilang si Allison. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Halos hindi na mapaghiwalay si Anthony at Argus, kaya naman ang kaba sa dibdib ni Allison ay parang ikasasakit na ng puso niya. Pero ng mga sumunod na linggo, naging abala si Anthony dahil sa nalalapit ng eleksyon. Naging abala ang binata sa pangangampanya. Ultimo ang pahinga nito sa gabi, nagiging meeting na. Naalala niya ang huling usap nila ng binata nang dalhin ulit sila nito sa pribadong silid nito sa kwadra at muli nilang pinagsaluhan ang kanilang pag-ibig doon. Doon ito nagpaalam sa kanya na magiging abala at baka bihira munang makadalaw sa kanila. Sinikap ni Anthony na ipaliwanag na walang magbabago sa kanila at sa damdamin nito sa kanya. Yun nga lamang kailangan iwasan ni Anthony ang makita siya kasama ang dalaga. Hindi dahil sa ikinahihiya siya, kundi para protektahan ang dalaga at ang anak nito. Madumi ang kalakaran ng politika at kapag malapit na ang takdang petsa, ay mas lalong magiging marumi at ayaw daw ni Anthony na magamit sina Allison para pabagsakin si Anthony. Inunawa naman ni Allison ang lahat. Malaki ang tiwala niya sa binata. Ang pagmamahal niya dito ay hindi mabubuwal lamang ng ilang araw na paglayo. Ilang taon nga na kaya niya sa isip-isip ni Allison noon. Sa huling pag-uusap nila ni Anthony bago ito naging abala, nasabi ni Allison kay Anthony na alam na ng kanyang ina ang unawaan nila. Sinabi ni Anthony na haharap ito sa kanyang ina kapag maluwag na ang schedule nito. Bago siya hinayaang makaalis ng silid na iyon, muli siyang sinambat minahal ni Anthony. Natapos ang gabing iyon na pagod si Allison dahil sa 2 round nila ni Mark. Hindi naman kasi naging maramot si Allison. Sinulit rin niya. At sinamantala ang meron pa sila. Alam niyang walang kasiguraduhan kung kailan magkakapanahon ng binata sa kanya. Pero naramdaman ni Anthony ang agam-agam na iyon sa kilos ni Allison. Saglit lang ang campaign season, sweetheart. Huwag ka sana mainip. Tandaan mo, Ali, na mahal kita. Kayo ng anak mo. Mahal na mahal ko kayo. Yumakap na lamang si Allison, ibinuhos sa pansamantalang sandali na magkasama pa sila ni Mark. Mahal niya ang binata at nakahanda siyang gawin ng sakripisyong hinihingi nito. Sa paborito nitong lugar na iyon na naging saksi ng pagmamahala nila noon. Lumipas nga ang 3 buwan na hindi nagawang dumalaw ni Mark. Naririnig niya sa mga katulong na halos maliwanag na ito kung umuwi at halos naliligo lang at aalis na naman. Minsan nagagawa ni Allison na makiusisa kung hinahanap man lang ba siya ni Anthony. Pero wala siyang masagap. Dahil sa mga pangyayari sa asyenda noong nakaraang buwan, ay si Allison nang itinalagang personal na maid ni Miles. Pero uwian na ito tulad ng kanyang ina. Sa loob ng 3 buwan, 3 beses din makatanggap ng bulaklak si Allison. At 3 beses din may nagdi-deliver ng pagkain at groceries. At alam niya kung sinong may gawa nun. Bagamat nung una, ay nag-iisip siyang kinalimutan na siya ng binata. Napangiti si Allison dahil hindi naman pala. May maiksing sulat sa bawat bulaklak. Pero ang huling bulaklak at sulat ang nagpaiyak sa kanya. Sweetheart, alam ko nag-iisip ka na kung ano-ano. Huwag kang magkakamali na isipin na hindi ako tutupad sa pangako. Huwag ka sanang sumuko. Salamat sa pangunawa. Miss na kita. Love, Anthony. Alam naman niyang malambing at sweet si Anthony, pero hindi niya inaasahan na gagawin pa ito ng kasintahan sa kabila ng pagiging abala. At pati ang iniisip niya alam ng binata. Paano niyang hindi mamahalin at papangarapin ang isang Anthony sa Avedra? 3 buwan na nagpahinga at nagpagaling si Miles dahil sa cesarean nito. Dahil hindi pwedeng umire. Ganon din si Marcus, nagpahilom ng sugat kasama ang asawa. Kaya 2 tuloy ang alaga ni Allison ng panahong yun. Kaya halos hindi na rin niya namalayan ang paglipas ng araw. Ipinagpapasalamat naman niya yon dahil nakakaraos din ng abala ng araw-araw niya. Naiiwasan niyang mamiss ang binata at baka kung ano-ano na naman ang maisip niya. Katapusan ng buwan ng Mayo nang idaos ang isang ingrandeng binyaga ng anak ni Marcus. Kinuha ni Miles na ninang si Allison. Total naman daw,
Magiging magbilas din naman daw sila balang araw. Natawa na lang si Allison dahil at least may kakampi siya. Pinaayusan siya ni Miles. Baklang galing daw sa Maynila ang nag-ayos sa kanya. Kinulot ang buhok niya at medyo makapalang makeup pero hinayaan na lamang ni Allison. Maganda naman ang kinalabasan. Ilang beses pa nga niyang kinuhanan ng sarili dahil bihira siyang maayusan. Nang makita naman ni Marcos ang simpleng bestidang suot niya, pinalitan ito at pinagdiskartehan sa bakla at pinahanapan pa siya ng masusuot. Nagbiro pa nga si Marcos na baka ito na daw ang pagkakataon ni Allison para makahanap ng mapapangasawa. Inirapan lamang ito ni Allison. Nagkakasiyahan ang lahat, lasing na nga ang iba. Lubog na ang araw nang dumating si Anthony. Medyo huli na siya nakarating dahil nag-meeting pa sila at nag-celebrate na din. Ayon sa official counting, panalo siya ng landslide. Kaya siya na ngayon ang bagong gobernador ng kanilang lugar. Pag-upo niya sa opisina, sa darating na katapusan ng Hunyo, ang kaligayahan ay agad na gustong i-share ni Anthony sa kasintahang si Allison. Alam niya ngayon ang pagbinyag ng mag-asawa, kaya alam niyang abala si Allison at nasa hasyenda ito. Nagkakasiyahan ng lahat nang dumating si Anthony, kaya walang nakapansin na nasa isang sulok siya. Umupo si Anthony sa isang sulok ng lamesa, bitbit ang alak na kinuha sa buffet table. Masaya siya sa pagdiriwang at masaya siyang malusog ang unang pamangkin na si Andre. Naiinggit siya mula nang maging kasintahan si Allison at mula nang maranasan ang yakap ni Argus. Doon ang pagtanto ni Anthony na kahit pala anong yaman mo o successful ng buhay mo, hindi ka kumpleto kapag wala ang pinakamamahal mo sa mga bisig mo. Kaya pala maraming pagkakataon na may mga tao o lalaking mas pinipili ang pag-ibig kaysa pera. Mas masarap nga namang humiga sa kama kaya kapang mahal mo kaysa sa papel ang kaulayo mo. Bagamat nakainom na, pakiramdam ni Anthony, bitin pa siya. Gusto sana niyang umalis ng maaga sa selebrasyon ng partido nila, pero hinatak na siya ng mga kapartido. Pagdating pa lamang sa bakuran ng asyenda, hinanap na ng kanyang mga mata si Allison, pero hindi niya ito makita. Nakakaapat na tungga na siya ng lambanog nang mapansin niyang isang magandang babae na may hawak sa pamangkin. Maganda ito pero kulot ang buhok at sexy manamit. Marahil bisita nila ito galing Maynila. Mga taga Maynila lamang naman na nagbibis ng ganun. Magiliw ito sa bata. Lumipas ang ilang pang sandali pero hindi napatid ang pagsulyap niya sa babae na parang kilala niya ito. Parang pakiramdam niya may nahahawigan siya rito. Parang hawig ito ni... Tama, hawig nga ni... Iba lamang ang buhok pero hawig ni... Hindi. Lumagok ng ilan pang tagay ng lambanog si Anthony. Saka naglakas ng loob na lumapit. May kailangan siyang kumpirmahin. May kailangan siyang siguraduhin. Dahil kung hindi, mababaliw siya. Hindi siya ganun kalasing, pero nagkunwari si Anthony. Bitbit ang bote ng lambanog, lumapit si Anthony sa gitna kung saan naroroon ang babaeng may hawak kay Marcus. Wow! Congratulations, bro! Miles! Malakas na sabi ni Anthony. Sinadya niya yun upang mapalingon ang babaeng nakatalikod. Pumpkin? Bulong ni Anthony nang makumpirma sa malapitan ng babaeng kanina pa tinititigan. Anong ginagawa ng babaeng to sa asyenda? Kilala ba ni na Miles ang babaeng to? Bulong ni Anthony habang titig na titig sa babaeng naiilawan lamang ng patay sinding ilaw na gawa ng mobile sound na inupahan ni Marcus para sa kasayahan. Balak mo bang manggulo ha? Sisirahin mo ba ang pinaghirapan ko? Pabulong ng ngit-ngit ni Anthony, saka mas lumapit sa kinaroroonan ng babae. Wow, hindi ko alam na may magandang bisita ang hipag ko at kapatid ko, sabi ni Anthony. Nagulat si Allison na hindi siya nakilala ng kasintahan. Ganun ba kakapal ang makeup niya? Kung sa bagay, kahit ang ina, sabi sa kanya na mukha daw siyang babae sa kabaret. Gusto sana niyang alisin, kaso lang late na siya sa binyagan. Kung bakit naman kasi pinaayusan pa siya ni Miles. Hindi naman siya ang bibinyagan. Kung sa bagay, pati rin naman sina Miles may makeup din. Hirap man siya sa pagkilos dahil makipot at bakat sa katawan ng pinasuot sa kanya ni Greta, ang baklang parlulista. Pinilit na lang ni Allison na umayon sa karamihan. Saka naisip niya baka magtampo si Miles. Kapag inalis niya, ang sabi ni Miles paminsan-minsan daw, okay lang naman hindi magmukhang katulong. Balang araw naman daw kasi, hindi na siya magiging katulong pa. Umahon ang pag-asa sa puso niya kaya sumigi na lang din siya. Dito ka ba naghahanap ng susunod mong target, ha? Sabi ni Anthony. Ha? Nagulat si Allison. Napagkamalan ba siya ni Anthony na si Pumpkin? Hindi. Hindi. Magsasalita sana si Allison para sabihin na hindi siya si Pumpkin. Pero parang siya rin ang bumuking sa sarili. Wala naman itong sinabi pa. Siya lang ang naghihinala. Pero pag kinorek naman niya na siya si Allison, sa itsurang ito, hindi pa parang binigyan na din niya ito ng dahilan para magduda. Nalito si Allison. Naguluhan, kaya hindi niya narinig ang sumunod na sinabi nito.
Kaya inulit ito ng binata na mas madiin ang tono, pero mahina. I said, "What are you doing here?" Nalito si Allison at nautal. Wala siyang choice kundi sakyan ng kung sino man ang inaakala nitong pagkatao niya sa ngayon. They invited me. Naging kaibigan ko si Marcus kaya kinuha ko Ninang, sabi ni Allison na nauutal. Oh, so kaibigan ka din ni Marcus? Bakit hindi ko alam? Did you sleep with him too? For how much? Sabi ni Anthony. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang pagkulo ng dugo niya. You idiot, she is a virgin, and you know that? Usig ng isipan ni Anthony, at doon lamang niya nalamang sumusobra siya sa pagbibintang. Yumuko ang babae at parang may hinanap. May sasabihin pa sana si Anthony pero lumapit si na Miles. "Oh, akin na yung baby ko," hirap ng Ninang. "Aba, mukhang nagkakaigihan na kayo ha," sabi ni Miles, na walang ideya sa tensyon ng dalawa. "Halika na mahal ko. Yaan mo na sila, gagawa pa tayo ng Little Miles," sabi ni Marcus. Nakinindatan pa si Anthony. Napikon si Anthony na parang may alam ang mga ito sa sekreto niya. Pinagsabi ba ng babaeng ito na may nangyari sa kanila? Kanino pa kaya nito sinabi ang lahat? Sa bugso ng damdamin, hinatak ni Anthony ang babae pa simpleng dinala sa isang sulok. Pero dahil maraming tao at malakas ang music, sa napuntahan ay hindi makapagsalita si Anthony. Sa buwisit ng binata, dinala niya ito sa gilid ng villa at mabilis na dinala sa kamalig. "No talk. What do you want? Nandito ka ba para guluhin ang buhay ko? Did you tell anyone? Magkano kailangan mo? Kulang bang 1 milyon kaya iniwan mo?" "Fine, I'll make it double. At in cash, mawala ka lang sa paningin ko. Leave and never come back," sabi ni Anthony. "Aalis ako, lalayo ko, pero may gusto sana akong pagbayaran," sabi ni Allison. Malumanay at malungkot ang boses nito kasabay ng pagtulo ng mga luha. Halos manigas si Anthony sa narinig. Sa panlabas na inyo ay si Pumpkin ito, pero nang magsalita na malumanay at pumatak ang mga luha, hindi siya pwedeng magkamali. Boses ni Allison ang naririnig niya. Hindi! Hindi! Nang marinig niya ang boses ni Pumpkin noon, masungit ito at mataray, palaban sa kanya. Hindi pa niya naririnig ang boses ng dalaga, kaya wala siyang ideya. Hindi pa rin niya nakikita ang tindig at katawan ni Allison. Bago niya na-meet si Pumpkin, kaya di niya akalain si Pumpkin ay si Allison. Pero ngayon na nakasama niya si Allison at ibang ulit na nakausap, sigurado siya, si Allison ang kaharap niya ngayon. May klorete ang mga mata nito, pero hindi nito naitago ang malamlam nitong mga mata na parang laging umiiyak. "Oh my God, bakit ka naging si Pumpkin, sweetheart? Bakit ka nagpunta sa lugar na yun? Bakit ka nagsinungaling sa akin, Allison? Bakit ka nagpakita ngayon? Gagantihan mo ba ako? Kaya ba hinayaan mo akong mapalapit sa'yo? Plano mo bang gamitin ang pagmamahal ko kay Allison para sirahin ako, mahal ko?" Bulong ni Anthony, habang titig na titig sa nakayukong babae sa harap niya. "Bakit mo ito nagawa sa akin, Allison? Bakit kailangan mo kong lokohin?" Sa isip-isip ni Anthony, nanginginig siya sa galit at hinanakit sa babaeng dinadambana ng puso niya. Kinalma ni Anthony ang sarili. "Kung nakikipaglaro ka, Allison, pagbibigyan kita." Nagdaramdam ang kasintahan. Sinakyan ni Anthony ang gustong mangyari ni Allison. Nagkunwari si Anthony na wala pa ring alam, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, gustong-gusto niyang haplutin si Allison at alamin ng totoo. Mababaliw siya sa nangyayari. "Pagbabayaran mo?" Hindi ko alam na may utang ka sa akin." Halos madismaya si Anthony sa mga sinasabi ni Allison. "Meron. At ang utang na yun ay hinding-hindi mo masisingil at hindi ko na rin maibabalik pa," sabi ni Allison. "What?" Sa kabila ng lahat ng katotohanang nalaman, gusto pa ring isipin ni Anthony na baka mali siya, nalasing lang siya, na nananaginip lang siya sana. Pero determinadong nagpanggap si Allison at hindi niya ito maintindihan. Napuno ng hinanakit ang puso niya para kay Allison. Isang bagay lang ang pwede niyang gawin para lalong makumpirma na totoo ang hinala niya. Iyon din siguro makakapagbigay ng eksplanasyon sa kanya sa lahat ng mga kakaiba niyang pakiramdam. Sabi ng binata, "Gusto mo bang makabayad sa sinasabi mong utang, ha? Then, sleep with me again for 3 million pesos, sabi ni Anthony. Sinabi niya yon para makumpirma ang hinala niya. Ang lakas ng kalabog ng dibdib niya. Alam niyang risky ang sinabi niya at alam niya ang magiging epekto nito sa sitwasyon. Pero walang choice si Anthony. Hindi niya nagugustuhan ng larong sinisimulan ng dalaga. Pero sa kaibuturan ng puso ni Anthony, sana mali siya. Nananalangin siyang hindi sana tama ang mga naiisip niya. Sana talaga. Hindi na niya hinintay ang sagot ng babae. Isang maras na hablot sa leeg ang ginawa niya at maras na hinalikan. Hinatak niya ito saka isinandal sa haligi tulad na nangyari noong nakaraan. Sabik na hinalikan niya ang babae sa leeg, pagapang sa dibdib nito. Padarag na inalis niya ang saplot na mahigpit na nakabalot at hapit sa katawan ng babae.
at pinagmasdan ng kagandahan. Nang mahubad ang damit at tumambad sa kanyang halos kahubaran ni Allison, pumatak na ang luha ng dalaga. Ang trato ni Anthony sa kanya ngayon ay katotohanang hindi niya maaaring sabihin dito ang isang lihim dahil hindi ito matatanggap ni Anthony. Sa ikalawang pagkakataon, hindi nagbago ang trato ni Anthony kay Pumpkin. Kaya paano niya makakaya kapag nalaman nito na siya at si Pumpkin ay iisa? Hindi niya kayang makita ang mga mata ni Anthony. Punong-puno ito ng pagkasuklam at pandidiri. Kapag si Allison ang kaharap nito, alam na niya ang totoo. Huling pagpapanggap na niya ito, maglalaho ang Pumpkin sa buhay mo, Anthony. Pangako yan, pero gusto kong linisin ang pangalan ng Pumpkin na nakilala mo para balang araw, hindi mo kasuklaman si Allison. Kahit hindi man magkaroon ng katuparan ng pangarap niya. Bulong ni Allison sa isipan. Pagbabayaran ko ang isang kasalanan na hindi ko na may babalik pa, Mr. Saavedra. Malumanay nakausap ni Pumpkin kay Anthony, pero gusto kong linisin ang pangalan ko, tulad ng inaakala mo. Alam mo na rin ang sagot. Hindi ako nagtatrabaho sa lugar na yon para sa aliw, at lalong hindi mo ako masisilaw ng salapi. May mga tao lamang na hindi pinagpalang tulad mo, kaya wala silang choice kundi ang kumapit sa patalim. Hindi ko tinanggap ang bayad mo ng gabing yun, dahil gusto kong ipamukha sa'yo na hindi ako bayaran. At tulad ngayon gusto kong ulit ipamukha sa'yo na hindi ako binayaran ni Marcus o ng sino man. Lumuluhang sabi ni Allison, umaasang sa kanyang paliwanag at paglilinis ng pangalan ay makakagaan man lamang sa kanyang kasalanan. At ipapaalala ko sa iyo ang sinabi ko noon, Mr. Saavedra, na wala akong katapat na halaga at pinatunayan ko na yun sa iyo kahit naging bulag ka pang makita yun. Ang trato mong ito sa akin ngayon ay isang patunay na ang baba ng antas ang mahalaga para sa iyo. Sabi ni Allison, saka ito kusang umangat at humalik kay Anthony. Pinilit na Allison maging agresibo kahit hindi niya kaya. Pinilit gayahin ang nakitang eksena ni Anthony dito noon bago siya magpamaynila. Kinalas ni Allison ang sinturon ni Anthony, saka dahan-dahang ibinaba ang pantalon niya. Sumunod ang kanyang panloob pagkatapos ay hinawakan ng galit pero nananahimik na kahandaan. Tumingala si Allison, hinalikan si Anthony. Isang halik na nagpatunay lamang na si Pumpkin at si Allison ay iisa. Hinalikan siya ngayon ni Allison ng ubod ng sarap tulad ng halik na pinagsaluhan nila kamakailan lang. Ang labi ni Pumpkin ay kasing lambot ng labi ni Allison. Mga labi ng babaeng walang karanasan. Ang haplos at ang nanginginig ng mga kamay, iisa lamang at ang amoy ng hininga. Lahat iisa. Oh my God, bakit ngayon lang niya napagtanto? Bakit nangyari ang lahat ng yun? Bakit umabot sa ganito? Biglang pumasok sa alaala ni Anthony kung paano niya ininsulto ang pagkatao ni Pumpkin. Naaalala ng binata kung paano niya inangkin si Pumpkin noon nang walang pag-iingat at paggalang. Pinaupo pa niya ito sa kanyang kandungan sa pag-aakalang nag-iinarte lamang ito at nagkukunwari na sasaktan at napahiyaw.